tag-init. Yun, summer na naman. Kumusta dyan sa inyo? Mainit na ba? Dito kasi sa amin, sobrang init na. Yung tipong randam na randam mo na yung summer. Tapos, mapapasigaw ka na sa sobrang init. Pero syempre, masaya din naman tuwing summer eh. Lalo na nung panahon ng elementary pa ako. At saka, wala talagang pasok tuwing summer. Naalala ko nga dati kahit tanghaling tapat. Pinapatulog talaga ako ni mama. Hoy Len, matulog ka na dyan para ikaw ay tumangkad at pumogi. Nay naman, sobrang pogi ko na oh. At syempre, hindi talaga ako makakatulog yan sa sobrang init. At saka, hindi ko kayang takasan si mama. Tapos, yung mga tropa mo sobrang ingay sa labas. Yung tipong sobrang sarap na tumakas pero bawal. Pero one time, pinayagan din ako ni mama gumala ng tanghaling tapat. Sobrang saya ko na talaga pag pinapagala ako ni mama tuwing tanghaling tapat. Yung tipong pwede kang maglaro maghapon. So, ayun na nga. Pinayagan nga ako ni mama gumala kasama ang tropa ko. Habang nag-a-adventure kami ng tropa ko sa matinik na araw, naisipan ng tropa ko na maligo daw sa ilog. Ang init naman. Maligo kaya tayo sa may ilog dun. May bagong ilog dun nila Manong Rolete. Sige, tara. Ang init eh. Tapos yun, nakarating na nga kami sa may ilog. Tapos ang ganda ng view. Ang lamig, ang sarap maligo. Yung tipong ang init ng panahon, pero ang sarap pa din maligo sa ilog. Tapos medyo malakas pa yung alon. Sarap. Pero, may masamang nangyari. Teka lang, ba't biglang uminit? What? Is that pupa ng kalabaw? Uy, ba't kayo naligo dito? Swimming pool to ng kalabaw ko. Aray ko. Putik. Sana natulog na lang ako. Ako lang ba naiirita tuwing brownout? Yung tipong ang init ng panahon, pero iba brownout pa nila. Lalo na paggabi, yung kailan mo kailangan yung electric fan, tapos mag-brownout pa sila. Yung tipong ang himbing ng tulog mo kasi antok na antok ka na, tapos bigla na nag-brownout. Brownout na naman. Kahit antok na antok ka pa, hindi ka talaga makakatulog yan sa sobrang init. Pero syempre, mainit din naman pag nag-brownout ng tanghaling tapat. Ayoko talaga ng brownout, lalo na pag natutulog ako. Yung tipo ang himbing ng tulog mo, sa sobrang himbing hindi ka na basta-basta may istorbo. Kahit dumindol pa yan o anong disaster, hindi ka talaga magigising sa sobrang sarap ng tulog mo. Pero pag nag-brownout, magigising talaga yung utak mo sa sobrang init. Kahit antok na antok ka pa, hindi ka talaga makakatulog yan sa sobrang init. Naalala ko dati, may jogging kami ng tropa ko. Malayo din yun. Bahay namin hanggang sa park namin mga 8 kilometers ata. Tapos, 4 PM pa lang, gumising na ako. Tapos yun, nag-jogging na kami kasama ang tropa ko. Tapos all goods naman, wala namang masamang nangyari. Then, nakarating na nga kami sa may park and unexpected may event dun. Tapos wala man lang kaming dalang pera or kahit tubig man lang. At dahil may event dun sa park, so ayun, tanghali na kami nakauwi. At dito, ko na naranasan ang aking nightmare. So ayun, naglakad na lang ako pa uwi kasi wala na nga akong pamasahe. Tapos medyo malayo pa yung lalakarin ko. At sa kalagitnaan ng aking paglalakbay, unting-unting nadudurog ang aking mga paa. At sinabayan mo pa ng mainit na araw. Grabe ka naman sa akin. Hindi ko na kaya. Tulong! Okay, fast forward tayo. Nakarating na nga ako sa bahay namin na pagod at antok na antok. Sarap matulog. At pagpasok ko sa kwarto namin para mapahinga sana, i-on ko sana yung electric fan tapos nasaktuan pa talaga ng brownout. Aray ko, kahit anong antok or pagod pa yan, hindi ka talaga makakatulog yan sa sobrang init. Pero syempre pag summer, hindi din mawawala yung pag-outing at pag-swimming natin. Kasi itong pag-swimming ito yung solusyon sa ating kahirapan sa tag-init no? Kasi mababanlawan na yung katawan mong napakainit. Marami din akong experience sa dagat at sa swimming pool. Dati, nung senior high pa ako, naisipan ng tropa ko na maligo daw sa swimming pool after graduation. Kasi, gagraduate na nga kami ng senior high that time and naisipan nga ni ng tropa ko na mga ligo daw. Uy, mga tropa, malapit na summer Maligo kaya tayo ng swimming pool after graduation. Kumbaga, let's make memories lang ba? Memories! Teka, tayo? Maliligo? Wala di din naman matutuloy yan. Puro lang naman kayo
Wait. Sige, kailan ba? Sige, chat lang sa GC. Sige. Chat ratago. Nakaka-enjoy talaga maligo, lalo na pag tropa yung mga kasama. Yung tipong minsan lang natutupad mga usapan nyo. Pero marami din kami nakakatawang pangyayari doon sa swimming pool. Dati kasi ay sobrang excited ko talaga maligo. Sa sobrang excited ko, ako na mismo gumigising sa mga tropa ko. Pre, gising na pre, maliligo na tayo. Grabe, ang aga mo naman. Pero sa school palagi kang late. Di ba ang aga ko? Pero ang nangyari, pagpasok namin sa entrance ng swimming pool, na-realize namin na wala pala kaming dalang mantika. Kasi yung nakaplano doon is, doon kami magluluto. Tapos, ang masama pa dito is, wala din kaming dalang posporo at saka lighter. Pre, pasensya ka na. Nakalimutan ko magdala ng mantika. Okay lang yan, pre. Nakalimutan ko rin magdala ng posporo at saka lighter eh. Ha? Paano na yan? Diba? Ang nangyari naman ay, nagmala Boy Scout na lang kami dun sa pool. At ang malala pa dito is, margarine cheese na lang ang aming ginamit kasi wala nga ni kaming dalang mantika. At ang naging resulta naman sa aming niluluto is, napakaalat na lumpia. Masarap ba yung lumpia ko, pre? Para sa'yo is, goods na din. Natuloy nga yung swimming, pero kulang-kulang naman sa gamit. Next naman kwento ko sa inyo ay sa swimming pool din to nangyari. Dati kasi, family reunion namin yun that time and syempre, kasama natin yung mga pinsan natin. At itong kwento na to is, ito yung ayaw na ayaw ko sa lahat kasi sa isang araw pa lang, mga ganito na nangyari sa akin. Ganito kasi mga nangyari. Habang mapayapa kami nilaligo ng mga pinsan ko, yung isang pinsan ko naman is, nagyaya may paghabol-habulan daw. Uy, tara, habulan-habulan tayo. Sige, parang masaya yan ah. Let's go! So ayun, naglaro na nga kami ng habol-habulan dun. At ang nangyari, umalis agad ako sa pool. Baka kasi mapipick off ako ng taya kasi napakabagal ko lumangoy. At habang tumatakbo ako, hindi ko na malaya na may semento pala na statwa ni Mickey Mouse. Alam mo naman sa mga swimming pool, may mga ganun talagang mga semento na statwa na yan. So, ayun na nga, nabunggo nga yung ulo ko sa kamay ni Mickey Mouse. At na-knockout nga ako. At nakahiga nga ako sa floor, nakababad, sa matinik na araw. Aray ko, ang init. Na-knockout na nga, tapos nakababad pa sa init. Sunod naman na nangyari, eto. Nabadip talaga ako nito sa nangyari. Kasi, mapayapa lang sana kaming naglalaro sa swimming pool kasama mga pinsan ko. At ang nangyari kasi, may mga strangers na nakisali sa amin. Ewan ko lang kung sino sila. Mga taga-ibang cottage ata. At ang nangyari nga is, natalisikan niya ako ng tubig na napakalakas. At ang malala pa dito is, pumasok yung tubig sa tenga ko. Napakalala nga kasi para bang na-disable yung isa kong tenga. Kinabahan talaga ako that time. Sabi ko sa sarili ko, hello, baka hindi na ako makarinig habang buhay. At ang pinakamalala pa dito is, 4 days bago ma-recover yung tenga ko. Di ko sinabihan si mama about dito. Pero feel ko, nahalata niya. Kasi, linisin mo nga yung kwarto mo. Linisin mo yung kwarto mo. Hakdog!